Hey guys! Welcome to Mama's Boys. In this program, we will meet priests from around the globe. We will discuss interesting features of their lives, from their humble beginnings, their calling, the churches, and more. Sa episode natin today ay makikilala natin si Father Farmer Father Aristotel Maniago ng Nuestra Señora de la Divina Pastora Parish sa Balukok, Apalit, Pampanga. Alamin natin kung papaano siya nahilig sa pagkahalaman at paano ito nakakatulong sa kanyang parokya. Kaya naman huwag bibitiw, dito lang lahat yan sa Mama's Boys, Mama Mary's Boys. Magandang araw po sa inyong lahat, mga kaparokya, mga ka-farmer. Tapos sa Facebook ko po, yan ang tawag ko sa mga kaparokyanos ko ay mga ka-farmer. Dahil sila din ay magsasaka para kay Kristo. So ako po si Father Aris Maniago, Father Aristotel Maniago from San Roque, Santa Ana, Pampanga. At kasalukuyan ito yung parokya ko, Divina Nuestra Señora de la Divina Pastora Parish. Ako'y 16 years na ako sa pagkapare, sa ministry ko as a priest. Pangilang parokya ko na ba to? Nauna ako sa Candabay, Lord's Baptist Parish, tapos sa Santo Rosario Parish, Pawu, Santo Tomas, kay Father Joel. Then, nailipat ako noong 2016 kay sa Tinabang Magalang, Santo Rosario Parish din, kay Father Pierre. Yes po. At pagkatapos sa Tinabang Magalang, dito na ako, noong 2019. So, since 2019, ako yung naging parish priest dito hanggang next year kung matutuloy yung reshuffle. No? Ano pa ba? Parang ano po mga ano po ni Mama Mary po yung mga pinag-assign po sa inyo, Father. Mga pastoral assignments ko, lahat ay Mama Mary except yung una kong parish. Yung una kong assignment kasi sa sa University of the Assumption, sa Outreach Ministry and Campus Chaplain Ministry. Po kayo. Chaplain. Tapos, nailipat ako sa Lord's Baptism Parish. Siguro kaya Lord's Baptism yun, una kong pagkabinyag sa pagka-parish priest. Kasi sasabak na. Ayun, sinamahan ako ni Mama Mary, Santo Rosario, tapos Nuestra Señora de la Divina Pastora. Father, siguro po bago natin pag-usapan yung about po sa Facebook po ninyo, yung farming po ninyo, and of course, dito po sa parokya po ninyo. Siguro, tanong po muna namin, paano po kayo napunta sa priesthood, Father? Paano po kayo naging pare? Sigurado itatanong mo yan. Pangarap yung niyo love life. Hindi. Paano ako nagsimula sa pagtugon ng tawag kay Kristo? Nagsimula ako sa pagtugon sa bokasyon na iniali ko para sa Panginoon. Siguro yung nag-umpisa yun nga, sa farming pa din. Sa kakabungkal ng lupa ng lolo ko, si Apong Goryo, at ako din dahil kasama niya ako sa bukid, kasi passion ko talaga yung pagbubungkal ng lupa Yes, paghatid ng pagkain sa kanila. Tawag sa Kapampangan, pamanatdanan. Yes po. Manatdanan kang pamagan, uling mo pag yung sasarol, pag yung hindi mo pa kayang magbungkal. Dahil bata pa Ano ba yung lang pagsasarol? Pag-aararo. Pag-aararo. Yun pala, pag-aararo. So, hindi pa natin kaya nun. So, ako naghatid ng pagkain. Nakikita ko yung trabaho nila sa bukid. Ang mga tito ko, si tatay at saka si lolo. Yun. Parang sa darating na panahon, gusto ko, pangarap ko bilang isang bata, pagtanda ko, gusto ko magsasaka din ako. No? Gusto ko magbungkal ng lupa. Gusto ko magtanim. Gusto ko mag-alaga ng mga hayop. Dahil yun po yung kinamulatan niyo. Yan ang kinamulatan ko Pero, maliban doon, ang aking nanay, sinasama-sama ako sa pagsisimba. Doon din, malawak pala ang bukid ng Panginoon. Kahit doon, nung pala ako'y nagsisimba, hindi ko alam na ang aking nanay nagtatanim na pala ng bukasyon sa aking puso. Pinagdadasal po. Siguro pinagdarasal ako na maging pare. No?
So yun, no? So after high school, nagdesisyon ako na pumasok ng seminaryo. Yung parish priest ko na si Father Alfred. Sakto naman, bata, gusto mo magpare, ito baka sa iyan, sabi niya. Yun, doon na nagsimula. Okay. Doon pumasok ko seminaryo, wala akong kaalam-alam sa seminaryo, kung paano ang pagpunta ng seminaryo, magkano ba yung pamasahe, kasi pati pera, wala ako eh. Opo. No? Wala akong kaalam-alam. Pinag-aaralan ko yung Bible pero hindi ko maintindihan. Siguro pagdating na lang seminaryo, sabi ko. Tsaka siyempre nagpe-prepare ka din para sa iyong exam. Yes. No? So, yun, magmula noon, tuloy-tuloy na ang aking pagmamahal sa aking sa bukasyon. Sa bilang MGCS isang po kayo? magpapare. Sa MGCS. Pumasok ako ng MGCS 1997. 1997 po. Lumabas ako ng 2002, naging teacher ako. Opo. At saka gusto ko ding gusto kong matupad yung pangarap ko bilang isang veterinaryo. Gusto ko mag-veterinaryo eh. Okay po. Still sa farming pa din. Yes po, opo. Veterinaryo, gusto kong mag-accountant, gusto ko sa teatro, Dami sa po music. Yan, lahat yan, gusto ko yan. Opo. Baka kasi hindi ko naman talaga gustong magpare eh. Yan eh, nag-venture ako. Nag-regency po kayo? Nag-regency ako ng 1 year. Sabi ko kay nanay, gusto kong lumabas kasi baka illusion lang Opo. yung gusto kong magpare. Gusto ko din namang pumawit. Gusto ko din maging veterinaryo. Gusto kong maging doktor nga. No? Pero after 1 year, pumasok ako ulit sa seminaryo. Nung pumasok na ako sa seminaryo, doon ko natutunan. Kasi that time, 22 years old ako eh. Opo. 22 na ako. So, sabihin natin, tumatanda na bilang isang teenager. Alam mo na kung saan ka masaya. Yes po. At sabi ko kay Lord, kung ito talaga yung bokasyon ko, ito yung pangarap ko para sa akin, susunod ako. Basta gusto ko maging masaya ka at masaya din ako sa pinipili ko. Pero alam mo Karen, binigay ni Lord lahat yon. Ngayong pari ako. Kasi nag-audition ako noon sa Artis Santa Rita eh. At napili ako. Pero sabi niyang director namin noon, nagpapari ka. Hindi ka para dyan. Sabi niya. Kailangan sumunod kasi director mo, baka hindi ka ma-ordin eh. Yes po. Pero noon nalungkot ako. Ay, di siya pa mo. Magbabalik kami after a few reminders, kaya stay tuned guys! Kayo pa rin ay nanonood ng Mama's Boys, Mama Mary's Boys. For more 5 sigla content, like, share at subscribe natin ang ating mga social media platforms. Back on our interview with Father Aris Maniago. Pero yun siyempre may yung wisdom ni Bishop Ambo, alam niya, kilala niya ang puso ko na gusto kong magpare. That time siya ang director ko eh. Pero alam mo Karen, lahat ng yon pagkatapos ko na-ordain bilang isang pare, natupad lahat yun. Naging active. Nung na-ordain ako ng 2008, March 4, 2008 po pala ako na-ordain. Tinawag ako ni Andy Alvis. Yes po. Si Sir Andy Alvis. Ng Artis Santa Rita. Ng Artis Santa Rita. Naghahanap ako ng mga tatay sa Perry the Musical. Sabi niya. Po. Sige, maghanap tayo. Wala kami mahanap na tatay. Na, gusto niya kasi pare. Yes po. Para sanay na sa exposure, no? Hanggang sa ako yung napili niya. Ikaw na lang kaya. Pa-partner kita sa isang senior citizen or sa isang 50 plus na sa mga Artis Santa Rita, sabi niya. Si Ma'am Agnes, si Ate Agnes Romero. Bata pa si Ate Agnes noon. So, ngayon ata parang senior na pero ano pa rin. Nakikita niya. Active pa. Active pa din. Beautiful pa rin. Young and beautiful. Pero yun, siyang nakapartner ko sa Artis Santa Rita, sa Perry the Musical. Yes po. So sabi ko nga, talagang si Lord iba. Pag pinagbigyan mo, lalo kanyang pagbibigyan. Ordain na po kayo. Ordain na ako doon. Ako isang tatay. At sunod-sunod na yung mga palabas namin. Yung Aposeto the Musical, Yes. Pope Francis the Musical, ano pa ba? Tulawok ng Manok. Yung Tulawok ng Manok, akala ko nga ako yung Jesus eh. Ngayon pala, dahil sabi niya, Andy, ako na si Jesus. Alam mo kung anong role ko na? Ano po role niyo ka? Ako si Judas. Sabi, poging Judas.
Kasi nga, sabi niya, Among, pag binitin ka sa krus, paano yan? Yung tiyan mo malaki. Sabi niya, kaya Mabigat po. binigay ko, mabigat eh. Si Father Recluso, siyang ginawang Jesus. Wow, At okay. ang pinakamagandang kwento sa mga apostoles ay ikaw. Mhm. Kaya mo yon, sabi niya. Pinakamagandang kanta, Actually po. yung The Song of Judas, sa iyo ko ibibigay. Mhm. Consuelo de Bobo. Hindi Para po. matanggap mo yung role. Actually po, nakikita na po halos ng mga viewers natin. Ah, Kung nakita po nila, nilive na rin po natin yung tulawak sa Facebook page po natin. Isa po talaga sa pinakamabigat yung role ay yung kay kay Judas. Judas. Kasi Ako yung original. ang taas po Taas ng ng tono kanta. noon. Oo. Ay, pinag-aralan ko talaga. Mhm. Kasi very emotional eh. Yes po. Hanggang ngayon, memorize ko pa yun eh. Yung The Song of Judas. At isa sa mga pinakamagandang homily ko Mhm. during Holy Week, pinagbubutihin ko yung kay Judas. Ah. Yun ang pinagbubutihin ko. Kasi May hugot po talaga. may hugot kasi. Tsaka kinakanta ko. Mhm. Kinakanta ko kasi may confrontation doon. Yung si Mama Mary at Judas. Yes po. Sa Bible, siyempre, hindi naman lahat nandun sa Bible. No? Napakaganda ng confrontation ni Mama Mary at Judas. Nung Mhm. sabi ni Mama Mary, di ba kaibigan mo siya? Mhm. Di ba magkakasama kayo dito sa bayan? Ang ginawa ko, Judas, ay iyang-iya ako. Yung guilt po, Iyang-iya ko, yung guilt ko eh. No? So anyway, that is Judas. Malay natin si Judas. Hindi natin alam nasa langit din. Mhm. Pero sa atin, sabi natin, wala. Tsaka napakasama ni Judas sa atin eh. Pero sa akin, hindi pala. Mhm. Kasi doon sa tulawak ng manok, hinanap ni Jesus si Judas eh. Yes po. Hinanap niya ako. Mhm. Hinanap niya ako at binigay pa rin niya yung forgiveness. Kasi nga, oo nga naman, naging bahagi siya ng salvation Mhm. of mankind. Si Jesus, Yes no? po. So, anyway. Yun po, Father. Tayo sa Passion of the Christ. Sige. Oo nga po. So, ibig po sabihin, yung mga pangarap nyo rin po, yung mga dreams nyo rin po, natupad din nung pumasok po kayo sa seminaryo at naging pare. Lalo na nung naging pare. Mhm. Di ba gusto kong maging veterinaryo? Yes po. Iyon, ngayon palang pandemic, matutupad yun. Ay, hindi lang naman. Actually, nung bago akong pare Mhm. mayroon na akong alagang mga aso. At tatanim na rin ako. Pero dito talaga sa parokyang ito, Mhm. kaya siguro dito ko nilagay ni Lord dahil Divina Pastora eh. Yes po. Divine Shepherdess. Yes po. Si Mama Mary bilang isang pastol, Mhm. inang pastol, at on May 15th, fiesta ni St. Isidore eh. Mhm. St. Isidore isang farmer din. Yes po. Na dati namin siya ang dating parokya ng St. Isidore ito bago naging Divina Pastora. Okay po. So kaya talagang blessing sa akin, no? So, Parang nagkatugma-tugma po. nagkatugma-tugma talaga. Kaya yun nga, pag pinagbigyan mo si Lord, Mhm. lalo, pinagbigyan mo siya, lalo ko niyang pagbibigyan Mhm. sa mga gusto mo. Siksik-liglig at umaapaw talaga. Mhm. Ito yung naging buhay ko ngayon bilang isang pare. Meron akong add-on ministry. Yun na, bilang isang farmer. Mhm. Nabungkal ulit yung binki ng aking pagiging isang magsasaka Mhm. dahil sa pandemic. Mhm. Oh, Yan. Doon po nagsimula talaga ng pandemic, Father. Sige po, pakikwento po sa ating mga viewers, Father, kung ano po yung mga ginawa niyo po nung pandemic. Mhm. So yun, alam po nating lahat, nung pong pandemic, walang-wala tayo. Dumating dito si Father Ed Padillo, Mhm. si ex-gov natin. So dumating siya, nagbisita siya sa akin. Aris, Among, gusto mo ba ng mga binhi? Sabi niya, ay, ano pong mga binhi? Ang mga gulay, pamigay natin para magtanim. Gusto mo yun ang pagtatanim? Sabi niya, ay, sige, gusto ko. Actually, Father, meron ako dito, basil. Mhm. Ang mga basil na itinanim ko at mga kangkong mismo, tinanim ko sa kwarto. Kasi mainit nun eh. Yes po. Kasagsagan ng pandemic, March. Mhm. Nagtanim ako sa mga bintana. Tapos, using soft drinks bottle. Battle po. No? Mhm. DIY lahat. Recycled po. Mga recycled bottles. Tinignan ni Father Ed, sabi niya, Amo nga, nakatyaga mo. Tyaga mo naman, sabi niya. Opo, ako sabi ko, baka ito yung gusto ni Lord para sa akin ngayong pandemic. At Yes. ngayon bilang isang pare, ito yung pinapagawa niya sa akin. Ang hindi lang ako isang father, but I am also a farmer. Tandaan mo, Father Aris, you were a farmer and you will always be Mhm. a farmer. At masayang-masaya ako sa tugon na ito na isang magsasakang pare
dahil ito yung naging advocacy namin dito sa parokya. At nakilala yung parokya namin sa diocese na dito sa parokya ni Father Aris, ang Divina Pastora Parish, ay mga magsasaka. Talaga nang magsasaka sila. No? At gumagamit ng organic para sa mga halaman nila at nagre-rescue ng mga animals. Yes po. No? So ang ginawa namin, iba kasi yung iba yung alam mo at iba yung may technology ka. Kasi alam mo yung pagbubungkan alam mo yung pagtatanim alam mo yung pag-aalaga ng mga manok, ng mga baboy, pero iba yung pinag-aralan talaga. Yung may knowledge po talaga. May knowledge ka, no? So, tinawag ako ni Father Ed, gusto mo ba mag-aral? Sabi niya, salin pusa lang kayo, ha? Sabi niya, sige, kahit salin pusa. Saan po ba mo? Doon sa farm ko sa Malpitik. Pangalan ng kanyang farm, TPKI Farm. TPKI Farm. So, yan po. Amang, pwede ba akong magsama yung mga EMDC ko? Sige, sabi niya. Kaya lang hindi kayo graduate, sabi niya. Kasi para sa mga poorest of the poor yan ano lang kayo? Observers lang kayo. Yes po. Pero malay natin, may uurong, edi kayo ang ilalagay natin. So, yun. Pero at least po, nakakapanood kayo at saka po natututunan nyo po yung mga tinuturo din po nila. Oo. Pero, after 1 week lang, naging regular students kami. Dahil po may mga nag-back out. May mga nag-back out. Yung kasi, hindi mo masisisi kasi may mga security guard, may mga nagtatrabaho sa mga bahay-bahay, may nakikilaban, walang mamasahe, walang ganyan, no? So, kaya yung mga kaya yun talaga it was meant to be, no? Kami talaga ay para doon at nakilala ako doon, hindi man isang pare, farmer pa din. Kasi hindi ako nagpakilala bilang isang pare. Nung kalaunan lang, siguro mga pang 3 weeks na, doon ako nagpakilala na ako isang pare. Kasi nakalata nila sa pagsasalita, sa pagdarasal kasi kami, no? Yes. Before the classes. At yung mga kaklase ko, yung mga EMDC, naging kasama ko, mga EMDC namin dito sa parokya. Ayun, nakagraduate kami, 4 months yun nung pandemic. Kasama namin yung mga kaklase ko sa TPKI, sa TESDA. Hello po sa inyo. Love you all. Ibig po sabihin, may Nag-TESDA certificate po yun. Tama. TESDA. Oo, meron kami nga national certificate. Naman yan, level 2. Yes po. NC2? NC2, tama. NC2, national certificate 2. No? So, pwede sila mag-abroad. Yes po. Yun ang nagamit namin dito sa parokya. Kaya nabuo yung farm. Pinagtulungan namin ng mga EMDC namin, ng mga parokyanos namin, at nagbigay kami ng mga seminars on organic farming. So, ang plano namin noon, mag-interparish kami. Yes. Pero hindi natuloy kasi ang haba ng pandemic So, ginawa namin through online. At saka, yun nga, sa Facebook page ko na nagsimula pa lang last year. Yes. No? Pero meron na kaming mga seminar like Quarantanim. Magbabalik ang Mama's Boys, Mama Mary's Boys, kaya huwag kayong aalis. We are still here with Father Aris Maniago. Like, share and subscribe natin ang episode na ito to spread the good news and good vibes. Unang-una yung quarantine pala. Yung quarantine. Yes, Quarantine at pagtatanim sa combine words into one. Naging quarantine. Ang ginagawa ko, pumupunta-punta kami sa mga bahay-bahay. Dito lang po. Around the parish. Tatlo yung barangay ko dito. Barangay Canantipe, Barangay Concepcion, Barangay Balukok. So, binigyan sila ng mga seeds, ng mga seedlings, ng mga tools, katulad ng pala, at yung know-how kung paano itatanim, ano yung gagamitin nila, dapat organic. So, after 3 to 4 months, harvest time, ginraid namin yan. Naging contest sa bawat bahay during pandemic. Opo. So, paano po sila ng Father? Kayo lang po yung nagpupunta or online hindi. lang po? Ako ang pumupunta mismo. Okay. Kasama yung mga PPC ko. Yes po. Mga EMDC. Pumupunta-punta kami sa mga bahay. Gine-grade namin.
Tapos, siyempre, kagandahan doon dahil nagkakausaw-saw. Ang dami nilang bigay. May patola, may, Opo. may sharon. Mhm. So, yun. Nung isang Sunday na, meron kaming mga pictures na eh. So, ang gayak namin dito sa simbahan ay puro mga gulay. Yes po. Ang gandang tignan. Tapos, nung awarding, through our partnership with the LGU, Mhm. kay Mayor Tetangco, nagbigay siya ng mga cash prizes. Prices. 5,000 pesos. Wow. 5,000 mga tools namin. Yes po. Tsaka yung DA ng Apalit, si Director Jess. Mhm. Siya din ay tumulong sa amin. Kaya nakilala yung parish. Mm. Nakilala yung parish na parang nga kaming naging agricultural office dito eh. Yes po. Lagi naghihingi ng mga seedlings. Mhm. Tapos kahit yung farm ready from San Rafael, yun nagpaproduce sila ng maraming mga gulay doon eh. Nagdo-donate sila dito parati para magbigay ng mga seeds and seedlings. Ibig po Ayan. sabihin, Father, nung pandemic, wala pong nagutom dito sa parokya. Walang nagutom, oo. Talaga. Mhm. Walang nagutom. At saka mismo kasi yung church, kami mismo naghahanap din para sa kanila. Mhm. Tulong-tulong. Opo. Ang kaganda kasi dito, ang barangay council at ang parish pastoral council, iisa lang sila. Mhm. Nagtulong-tulungan kami. Ang daming mga isda, mga gulay, mga itlog na inaipibigay namin sa mga tao. At siyempre, maganda din yung turuan mo din sila how to make their own food, how to produce their own food Mhm. through farming. Yes po. So yun ang naging passion ko since then. Mhm. Kaya ako, araw-araw, nandito ako. Mhm. Yung day off ko, pag Monday, yung day off ko, pareho lang. Magtatanim ako, magpa-farming ako, maglinis kami ng farm, magbe-bless ng patay, maghapon yan. Mhm. Among yun po yung off niya, opo, yun na po. Yan po yung pahinga nyo. Yun yung pahinga. Sabi mo nga kanina, ay, yun po yung pahinga mo. So yan po. Kaya po, meron akong FB page na dati, wala naman, at para lang, kasi yan na po yung natin buhay natin Yes po. sa social media. Po. Doon po ako nagtuturo ngayon, yung mga simple matters, like paano i-recycle ang boteng ito. Yes po. Pag pumunta ako sa isang fast food restaurant, kakain ako doon, kahit kumain lang ako ng isang manok, Mhm. pero hindi nila alam. Ako yung tagakuha ng lahat ng mga pinagkainan nila. Mhm. Yung mga paper cups, Yes, saka yung mga tira-tirang mga manok, Mhm. mga anong tawag doon, yung mga pagkain nila, Mm. mga ulam, inuuwi ko dito. Mhm. Kahit mga kanin, inuuwi ko kasi maraming, hindi lang tao yung sinaservisyon natin, hindi lang pare. Mhm. Kasi kaming mga pare, hindi lang kami pare para sa mga tao. Yes. Pari kami para sa mga halaman, Mhm. pari ka din para sa mga animals. Mhm. No? Nabanggit nyo nga po kanina, Father, na nagre-rescue po kayo ng mga dogs at saka Dogs po and cats. cats. Mhm. Oo, na dati hindi ko ginagawa. Opo. Pero sila din naman ay may karapatan no? Bakit nyo po naisip, Father, na mag-rescue po ng mga animals? Wala kasi nagmamahal sa kanila. at saka, bilang pangpabayad kasalanan din. May kasalanan kasi ako sa kanila Mhm. sa mga pusa. Dati yung kinukwento ko. Yes po. Kanina yun, narinig ako. Belay, dito ka. Ayun, narinig ko. So, yung mga pusa kasi dati, dahil sila ay naninira ng dito. Sige, pakita ka. Okay lang? Sige, dito ka. Hey! Ayan. O yan, no? May kasalanan kasi ako sa mga pusa. Naming ito po si Belay. Ito po, rescue din po ito. Ay, ito binigay. Binigay. Binigay sa akin. Pero ni-rescue ko to. Ano na kasi ito butot balat. Nagkasakit in 2 days. Okay po. So, pina-hospital ko. Mahal pa yung pagpapa-hospital sa presyo niya. Pero kung hindi ko yan pina-hospital, may kasalanan ako sa Diyos. Oo nga. Kasi kaya binigay sa akin, pinagkatiwala sa akin ng Panginoon. Tapos hindi ko manaalagaan. Porket may sakit, itatapon ko na. Hindi ko ipagagamot. No? Kaya yan. Pinagdasal ko. Linanyake. Tsaka ako pina-hospital. Ayun. Nabuhay. Nabuhay ulit. At yun nga, kahit yung mga ibang pusang ni-rescue, yung nasa kwarto ko, yung isang kuting, na ayaw ko dating magkapusa. Pero, nung po nag-rescue po ako ng mga pusa, yung mga halaman ko dito, yung mga manok ko, yung mga wala pala akong baboy, mga itlog, mga bibe, wala na casualties.
Kahit yung mga plants, no? Yes po. Wala na. Dati po meron. Dati meron, Oo. grabe. Nabubusit talaga ako sa kanila. Opo. Pero ngayon po, yan. Ang dami Dahil ko pong mga piniperwisyo pusa. po yung inyong mga Piniperwisyo tanim. yung farm eh. Mm. Pero ngayon, hindi na. Sila ay kabilang sa mga parishioners ko. Yung mga plants and animals. Yes po. Kasi, ayun nga, tinitingnan ko kanina yung, yung sabi ni Pope Francis. Nasa cellphone ko eh. Ikaw, Karen, di ba, napakalungkot naman ng langit kung tao lang, di ba? Pero ito yung sabi ni Pope Francis. Sabi ni Pope Francis, one day, we will see our animals again in the eternity of Christ. Paradise is open to all of God's creatures. Kaya wag po tayong All po, iiyak, all. di ba? Wag po tayong ipagnamatay po tayong animals. Na nakikita natin sa Facebook, no? Yes Pati po. ikaw madadala eh, maiiyak ka eh. So yan, kahit sila, mga angels yan eh. Lagi kong pinapangaral sa mga pilgrims, yung mga pumupunta dito, kasi kasama sa mga 7 pilgrim churches ang Yes po. ang parokya po namin. Lagi kong sinasabi sa mga nagpipilgrimage dito na ang simbahan, na ang templo ng Panginoon ay hindi lang tayo. Hindi lang ang simbahan, hindi lang ang tao. Kasama ang mga animals and plants. Hindi talaga Tumambay na po dito. Tumambay na si Belay. Kasama sila. Meron din silang karapatan. No? At malay natin, baka mauna pa sila sa langit kaysa sa ating makasalanan. Sila walang kasalanan eh. Yes po. Di ba? At yun nga, positive vibes pag meron kang mga alaga. Malaking tulong. Less stress po. Less stress. Talaga, oo. Parang yung mga pusa nga parang alam nila na may sakit ka eh. Sumapatong sila sa dibdib mo eh. Oo. So yun, kaya wag po tayong magtapon ng mga aso, ng mga pusa. Tandaan po natin, kasalanan yan sa Diyos. Join us again next week on the next part of our interview. I would like to thank Simpang Makapagal Vision Center for my eyewear. We would like to thank the following. There you have it, guys. Thank you for joining us in this episode of Mama's Boys. Hope to see you in our future episode. This has been your host, Karen Dane. Jama Taraishine!